wag niyong ikumpara ang flood control ni Tatay Digong versus flood control ni Bongbong Marcos, kasi baka masampal ko kayo ng katotohanan ng mga kababayan natin. O eto, ano pala yan? Eto yung pinakamagandang flood control. Kita nyo naman. O, pwede pa ngang mamangka dyan si Bongbong Marcos sa ilalim mo. Walang basura, walang nakaharang. Ito ang isang dapat tularan ng administrasyong Bongbong Marcos. Yung ganitong proyekto, yung hindi guni-guni, yung hindi ghost projects, tapos pagkalaki-laki ng pera ng wilaldas sa gobyerno. Utang tayo ng utang, putragis kayo. O, di ba? Ito yung totoong proyekto. Ayan, kitang-kita. Ayan, oh, ang linis. Oh, kikita nyo lang yan, mga dahon-dahon, pero hindi barado. Yan ang isang legacy ng Tatak Duterte. Bakit kasi hanapin ninyo ang flood control project ni Tatay Digong? Bakit hindi nyo nalang pagtuunan pansin yaang ginawa ninyong korupsyon dyan sa 19th Congress na pagkadami-daming flood control ghost project, mga kababayan natin? Kaya wag nyo na kaming linlangin at ilis pa nang dahil dyan kay Torre, kunwari kayo na inyong i-resign or nag-resign si Torre, ipalabas lamang yan. Ito ang totoong flood control projects ni Tatay Digong. Kita nyo yan? Ang kakapal niyan, no? Singkapal ng pagbumuka ninyo. Tingnan nyo, at ang linis pa, walang nakabara ng mga basura, mga kababayan natin. O anong gusto ninyo? Kahit ganunin ko pa, ang kapal niyan, ang kapal-kapal ng simento, singkapal. Singkapal ng mukha ninyong mga nasa Congress, kayong mga buaya, no? Kaya hindi ako magtataka, mga kabayan, yung ginawa nila ngayon dito sa estilo nilang sinibak daw si General Torre. Wala na pong kwenta yan. Another palabas na naman yan para lang malinlang tayo. O dito tayo sa totoo. Sa gawang Duterte, tingnan nyo. Ang kakapal niyan. Singkapal na mga pagmumukha ng mga congressman, mga kontratista na paulit-ulit pinunduhan ang flood control project. Yun pala, ghost project. Biro mo yun. Punta tayo dun sa kabila. Gusto ko lang ipakita sa inyo, kababayan, na ganito ang administrasyon ni PRRD. Noon pa yan. Tingnan niyo po, mga kababayan, kung gaano po kakapal itong mga konkretong mga simento. At mayroon pa talagang, mga round bars, mga kababayan, na pagkalaki-laki. Kahit anong baha pa yan, hindi basta-basta matitibag. Yan ang tunay na Tatak Duterte, mga kababayan natin. Gusto ko lang isampal sa mga buhayang ito na hindi na tayo mauuto sa kanilang mga estilo. Kayo ba naniniwala dyan, mga kababayan natin, na nag-resign daw si Torre? Hindi. Isa na naman yung pakulo, mga kababayan, para ma-divert ang atensyon ng taong bayan. Pero hindi ako maniniwala na makakalimutan at matatabunan ito ng taong bayan. Hanggat nandyan ang Senado, nandyan si Senator Marcoleta, at didinggin itong 19th Congress na pagkakurap-kurap, hindi lang po sa flood control projects, marami pang ibang mga proyekto na talagang pera-pera ang labanan, mga kababayan natin. O siya, kayo na po pumusga dyan. Tingnan nyo kung gaano kakapal, kalawak, at grabing kaginhawaan dito sa Davao City, mga kababayan natin. Malinis, walang bara, walang basura. Kayo na po ang humusga. Maraming salamat. Kaya kayo, mga kababayan, huwag kayong magpani-paniwala dyan sa mga sinasabi ngayon ni Bongbong Marcos, no? Biro mo, magtatagal ka na isang PNP chief na wala mang motibong rason or ano ba yung talagang dahilan kung bakit tatanggalin niya. Dito na lang tayo pagtuunan natin pansin
Yung flood control sa Davao, eto po mga kabayan natin. Kita niyo yan kung gaano kalinis at kung gaano kakapal. Tingnan ninyo, pati sa ilalim, wala kang makikitang basura. Napakalawak niya mga kabayan. Pwede ka pang dumaan sa magbangka. Kita ninyo? Yan ang flood control na halimbawa ng isang tatak Duterte papunta doon. Kaya mga kabayan natin, iwasan natin na madaling maniwala ngayon sa gobyernong Bongbong Marcos dahil yung mga galawan nila mga kabayan, take note, sa sinabi ko na sa inyo, may gagawing ibang plano itong gobyernong Marcos mga kabayan natin para lang tayo ay may divert at matabunan itong issue ng kahihiyan, korupsyon sa grabe na talamak na pagnanakaw sa 19th Congress. Babala, nagsabi na itong si Chis Escudero na pag hindi sumipot sa pagdinig ito sa Senate, pwedeng i-arrest warrant. Hanggang dito na lang mga kabayan. God bless us all, Davao City. Ito yung totoong flood control. Hindi yung guni-guni lang. In Jesus' name, Amen.